For today's video, ang atin pong iluluto ay tokwat baboy na ginisa. Wow! Yung normal na nakikita natin at nakakain natin na tokwat baboy, yung magkahiwalay na sinasawsaw natin sa suka. Pero ito po ay igigisa ni Nelson. Ayan po yung ating baboy, yung tausi, black tausi, yung tokwa, yung sibuyas bawang, yung kinchay. Yung tokwa nga pala dyan, hiniwa niya ng pa-strip para madali siyang iprito at pagka naprito, almost toasted lahat kapag kakinat. Pagbuo kasi natin siyang ipinrito and then pag hiniwa natin, yung loob niya medyo na dudurog-durog pa. So yan po yung una ng ginawa. First step ay ipiprito muna natin ang ating tokwa. And then pag naprito na po, guntingin natin. Mas madaling gamitin ng gunting kaysa kutsilyo para hindi nadudurog yung loob. Susunod naman po ay nagpainit siya ng mantika sa kawali para magsimula na pong maggisa. After gisahin ng sibuyas bawang, ilagay na po natin ang baboy para magisa po siya dito, mapalambutan na din. And then para mas madaling lumambot, takpan. After 5 to 7 minutes, check natin kung medyo lumalambot na. Ito yan po, nag-iiba na ang kanyang kulay. Lagay na po natin ang black tausi. Dito pala nilalagay ito. Nakikita ko siya dati, akala ko yung munggo na nilalagay sa halo-halo. So iba pala yan. Pang-ulam pala siya. Yan po. At haluin po natin. Pag po nahalo na, takpan ulit natin para mas mabilis lumambot yung baboy. At para sipsipin ng meat, yung nilagay natin na black tausi. Haluin po natin para hindi siya masyadong manikit doon sa kawali at baka masunog pa. At pag feeling nyo po ay hindi pa ganun siya kalambot, dagdagan po natin ng tubig. Pero check natin to from time to time kasi baka naman malabog. Kapag malambot na po yung ating baboy, lagay na po natin ang kinchay. Ang kinchay po ang isa sa nagpapadagdag lasa sa ating ginisang tokwat baboy. After po natin lagay yung kinchay, ay timplahan na po natin ang pamintang durog. Next naman po ay lagyan natin ng kaunting bechin. Ang bechin po ay optional lang kung gusto niyo po ng mas malinamnam yan. Kung ayaw niyo naman, pwede namang wag lagyan yan. Then pakuluin po ulit natin habang tayo nagpapakulo. Magtutunaw naman tayo ng harina sa baso. Kaunti lang po, tansyahin nyo lang din, pampalapot lang yan sa ating sabaw. Pag kumulo na po, kunin na po natin yung pinrito natin kaninang tokwa at ihalo na po natin siya dun sa baboy na ating ginisa. Pakuluin lang po ulit natin ng mga 2 to 3 minutes lang kasi almost luto na lahat yan. At eto nga meron na pong nakaabang ang kaniyang kuya Ryan. Shoutout kay Ryan. Hindi naman halatang excited na po siyang tumikim. Char. Nung kumukulo na po, naglagay siya ng ilang kutsara lang po na asukal. Naglalagay siya palagi para pambalanse daw dun sa lasa. Sa timpla niya kanina. At ngayon po, ilalagay na natin yung tinunaw natin kaninang harina para medyo lumapot ang kanyang sabaw. Naghiwa rin po pala siya ng 2 pirasong siling labuyo lang para may konting sipa. At mukhang mapapasarap ang aming kain nito. Napakasarap! Woo! Narinig nyo yun? Napakasarap daw. So, ready to serve na po ang ating ginisang tokwa at baboy. Ayan na nga po ang kanyang kuya at sinasali na po sa lalagyan at kami po ay kakain na. Kain tayo mga mare. Yan lang po for today's video. Thank you Lord sa lahat ng blessings. Bye-bye.